now falling for false teachers? Bakit napakaraming tao ang nagugustuhan nila ang hindi tamang turo sa panahon natin ngayon? Ang pinakarason kung bakit maraming tao ang nahuhulog sa false teaching is that because they don't read the Bible. They just think they know it. Kapag hindi po natin binibigyan ng interes, binubulay-bulay mabuti ang salita ng Diyos, yan ang rason kung bakit maaari po tayong mahulog sa pagkahilig sa false teaching. At hindi tayo magkakaroon ng ability to determine, to identify kung ano ang tamang turo at kung ano ang hindi tama. Mahalaga po yan. Sapagkat sa social media ngayon, napakaraming information, napakaraming mga tagapagturo ng salita ng Diyos na kung hindi ka maging katulad ng mga taga-Berean na hindi mo talaga aaraling mabuti o susukating mabuti ang kanilang itinuturo ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos, ay maaaring makumbinsi kanila sa kanilang mga turo. Napakarami. Tignan mo ang crowd ni Joel Osteen kung ilan. Ang dami. Thousands. And yet, isa si Joel Osteen sa mga itinuturing na false teachers kasi prosperity theology ang turo niya. Narito ang ilang mga pangalan. Actually, sinend ko Garby doon sa GC natin sa Maranao kung sino yung mga nakalista doon ayon sa pagsusuri ng mga faithful preachers, mga reformed theologians, kung sino ang mga dapat nating iwasan. Isa, kung sakali man na ma-meet nyo sa social media, itong si T.D. Jakes. Isa yan na false teacher. Prosperity theologian. Si Joel Osteen, nasabi ko kanina. Si Stephen Furtick. Mga popular kasi ito. Si John Hagee. Matagal na din, may mga isinulat ding libro ito. Si Todd White. Benny Hinn. Si Andy Stanley. Anak ni Charles Stanley ito. Faithful preacher yung tatay niya, pero siya ay humiwalay sa faithful preaching at naging prosperity theologian. Kenneth Copeland, si Joseph Prince, Patricia King, Paula White, Beth Moore, Joyce Meyer. May mga aklat pa nga yung mga yan, nasulat na. No? At isa si Rick Warren, sa tinuturing na false teacher sa panahon ngayon. Kasi nung in-scrutinize nila ang kanyang libro, lalong-lalo na yung Purpose-Driven Life na ang daming kopyang binili ng mga tao. Doon sa libro niya, hindi niya binigyan ng emphasis ang epekto ng kasalanan sa tao. Ginagawa lang niyang feeling good ang tao sa pagbabasa ng libro niya. And that falls short sa tamang exposition o faithful exposition of the Word of God. Kasi ang tama o faithful exposition sa salita ng Diyos and even His attributes, kung itinuturo mo ang pag-ibig ng Diyos, huwag mo din kalimutang ituro ang kanyang justice o ang kanyang wrath. Pag itinuturo mo ang faithfulness ng Diyos, huwag mo din sanang kakalimutan na ituro ang kanyang pagpipili sa mga kanyang ililigtas. If you talk about mercy, huwag mo din kakalimutan ituro ang justice ng God. Ngunit,
sa libro ni Rick Warren, makikita mo doon na hindi balanse ang kanyang mga sinasabi. At ang hilig niya, kung ahalawin mo mabuti, he was putting pragmatism on top of the scripture. Yun ang pinaka-dangerous na approach ngayon ng mga fake na teachers or theologians na tinatawag. So, napakahalaga. Tandaan po natin, no? Being popular does not equate to being biblically accurate. Huwag tayong magpadala sa popularity ng mga nagtuturo. Huwag nating sukatin na tama ang sinasabi ng nagtuturo ayon sa dami ng nakikinig sa kanya. Tandaan natin, ang Panginoong Yesus, iilan lang ang pinili niya, at nung napakaraming taong sumusunod sa kanya, ang ginawa niya, he confronted them with the true condition of their hearts, na hindi siya ang tunay na interes nila, kundi ang mga nakukuha lang, natatanggap nila mula sa kanya. And from that time, sa John 6, lahat ng dating sumusunod sa kanya ay tumalikod at kailanman hindi na sila muling sumunod kay Jesus. He thinned the crowd and he separated ang mga tunay at sa mga hindi tunay na sumusunod sa kanya. Ang palagi natin naririnig dyan, he separated the true disciples from the fans only. So, napakaraming fans lamang ng Panginoong Yesus. Kung pansinin ninyo, walang Pilipino ang nasabi dito sa listahan. No, walang nasabing mga Pilipino na preachers. Ngunit, hindi ibig sabihin na porke walang nasabing Pilipino dyan, wala nang Pilipino na false teacher. Meron at meron. Meron at meron. Ngunit mag-ingat tayo, sapagkat ang warning ng sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo ay saklaw ang buong henerasyon mula nung first coming ng Panginoong Yesus hanggang sa second coming niya, sa muling pagbabalik niya. At yun ay saklaw ang henerasyon natin. Napakahalaga nito para sa atin. Bakit? Ang pundasyon ng tunay na pananampalataya ay ang tamang katuruan. So, yan ang una, mga kapatid. First reason why it's important to rightly divide the Word of God. Ang pangalawang rason, so that we can distinguish a godly message from none. Kasi sabi dito sa verse 4 kanina, sa binasa natin sa chapter 4 ng 2 Timothy, hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip, ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga alamat. So, there is a contrast, yung pagkakaiba ng katotohanan at sa tinatawag na alamat lamang. Pag sinabing alamat, walang katotohanan, gawa-gawa. Ngunit, ang salita ng Diyos ay katotohanan, purong katotohanan. Mismong Panginoong Yesus ang nagdeklara niyan. Your word is truth. Ang sabi niya sa John chapter 10. So, mahalagang sagutin natin ang katanungan dito sa second point. How can we tell if a message is from God or from man? Paano natin masasabi na ang mensahe ay mensaheng galing sa Diyos o galing sa tao lamang? Kailangan natin ng discernment. Yan ang bilin ni Apostol Pablo kay Timoteo. So, paano, Pastor? Ang sukatan ay ganito po. Kung ang mensahe ay it pleases the flesh, it's not from the Holy Spirit. Kung ang turo ay sinasatisfy niya ang fleshly gratification
Halimbawa, yung preacher, sinasadya niya na sa preparation ng sermon niya, lalagyan niya ng napakaraming patawa yung kanyang sermon. Be mindful. O kaya yung sinabi minsan ni Sister Lori na nasa Canada na narinig niya ang mensahe na puro pamagbansul lang ang pastor. No? O kaya yung mensahe ng dating niya ay parang mensahe na motivational speaker. Tandaan po natin. Gustong-gusto ko nga yung sinabi ni Paul Washer na I want to hear from a preacher wherein life and death is painted in his face habang siya ay nagsasalita. Conviction dapat sa tao ang ipinararating ng mensahe ng nagsasalita. Makikita natin ang maliwanag na kaibahan ng mensahe kung ang emphasis niyan ay galing ba sa Holy Spirit as the Spirit leads the preacher or yan ay mensahe lamang ng tao. Bakit? May basehan tayo. Ang sabi ng Biblia sa Galatians chapter 5, tignan po natin ang Galatians chapter 5. Sa verses 19 to 21, inilista ni Apostol Pablo dyan sa Galatians 5 ang deeds of the flesh. Ang sabi niya, hindi maikakaila ang mga hilig ng laman. Pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagseselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Kung ang laman ng mensahe ay yan ang itinuturo, it feeds the desire of the flesh. No? Tandaan natin, hindi po yan leading ng Holy Spirit. Ngunit, ang sabi niya sa verses 22 to 23, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Ang focus ng mensahe na nanggaling sa Diyos ay naihahayag na dapat ang bunga ng banal na Espiritu sa mga mananampalataya ay makikita. Yan ang focus ng preaching. Isa pang sukatan, mga kapatid, if the message is from the Spirit, it does not please the flesh. Kapag ang mensahe ay nakasentro sa Panginoong Yesus, sa Ama, sa Espiritu Santo, masisiguro natin yan ay galing sa Diyos. Ngunit kung ang mensahe, ginamit ang verses, tapos ang dami ng istorya balatong na palagi kong sinasabi, ay hindi po yan totoong galing sa Diyos. So, let us be mindful. Ang totoong mensahe na nanggaling sa Diyos, nag-aabot, nagpaparating yan ng conviction sa atin to check our lives. Kinukumbinsi tayo, kinoconvict tayo na tignan natin ang ating mga buhay kung ang bunga ba ng banal na Espiritu ay nakikita sa atin. Kung hindi, tinutulungan tayo ng godly message to repent
At ituon natin ang ating panahon sa mga bagay na makalangit. If the message fails to do that, to confront sin, na enganyuin ka na mamuhay sa katotohanan, in righteousness, in godliness. Ngunit, yung pinapaganda lang ang pakiramdam mo dahil sa istorya na naririnig. Yan mismo ang sinabi ng Apostol Pablo, what their itching ears want to hear. So, be mindful, mga kapatid. Kailangang pahalagahan po natin ang rightly dividing of the Word of God so that we can distinguish a godly message from none. Pangatlong rason, bakit mahalaga na alam nating unawaing mabuti ang salita ng Diyos so that we will not fall into the trap of fake preachers. Yun ang sabi ng verse 3 ng binasa natin. Kung babalikan natin yung 2 Timothy chapter 4 kanina. Sa verse 3, ang sabi ni Apostol Pablo, sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Ang sarap kasing pakinggan ng kanilang mga turo. Your best life now, sabi ni Joel Osteen. Ang sabi ni John MacArthur, if you are looking for your best life now, here, wala ka nang aasahan pa. Ngunit para sa tunay na mananampalataya, ang best life natin ay yung buhay na nakatago na sa langit, na binabantayan ng Diyos by His power, at makakamtan natin dahil yun ay pinangako ng Panginoong Hesus. Now, sagutin din natin ang pangatlong tanong in this third point. Why do people love fake preachers? Bakit napakaraming mga tao ang naeengganyo, na nagugustuhan nila ang sinasabi ng mga fake preachers? Why? Because lies entertain. But truth brings people to God. At yun ang tinatawag ng Panginoong Hesus na narrow road. Konti lang makakasumpong. Napaka-entertaining kasi ng walang katotohanan mga bagay-bagay. It is the enticement, it is the allurement na sinasatisfy yung tinatawag nating sensuality ng tao. Pag sinabing sensuality, yung gustong-gusto ng mga senses natin. Kaya ng matang, kaya ng talingang, kaya na taginapang na senses mo. At napakarami niyan sa social media. Pag hindi ka nagbabantay, pag gustuhan mo'y matang, hindi mo namamalayan, apektado pati puso mo sa mga ganong pinagbibigyan mo ng hilig ang layaw ng katawan. Lies entertain. Isa pa, mga kapatid. Hindi porke malakas ang boses, ang daming sinasabi, does not necessarily mean they are truth tellers. When they are loud and they are bold in talking, that does not necessarily mean they are truth tellers. Be mindful. Be cautious. Most of the time, ang mga fake preachers
preach emotional messages. Yung mga tinatawag na feel-good sermons. Ngunit ang isang faithful preacher teaches sound doctrine. Ang totoong grace teaching, binibuild niya ang mga believers, resulting to spiritual growth. Ang mga fake preachers, they are just calling spectators. Yuri kita, no? May kalang maggiraw na sine, na baling istorya, na merienda, katubad dili, bibek, awan to nang uliang mo. Yan ang resulta ng messages ng fake preachers. But grace teaching builds believers for their spiritual growth. Ang mga fake na preachers, ito sinasabi natin, inaaral natin, so that we will not fall into their trap. Ang mga fake preachers, they exalt the minister. Ang nakafocus ng kanilang exaltation ay ang minister. But the faithful pastor, he faithfully expose the message of the Bible. Yung paghangad niya na sana maitago siya sa likod ng katotohanang naihahayag. Ang mga fake preachers, they love yung tinatawag na personality-driven ministry. Kaya gustong-gusto nila na maglagay ng title before their names. Ngunit ang faithful pastor, ang hangarin niya, walang iba kundi maihayag si Kristo. He doesn't mind if people will remember him or her. Only Jesus. Yun yung laman ng kanta ng ano. Yun ang gustong-gusto ko. It's not about building legacy for us. Only Jesus dapat ang matandaan ng mga nakikinig sa iyo. If the fake preachers, they love titles, ang mga faithful preachers, pinoproclaim nila ang gospel of grace. They exalt Christ. Kaya ang maliwanag na pagkakaiba, ang mga fake preachers, sabi nung isang theologian, they entertain the goats, but the faithful preacher feeds the sheep. So, mga kapatid, napakahalaga po nito sa panahon natin sapagkat wala nang mas greater exposure na henerasyon sa false teaching kundi ang henerasyon natin ngayon. A culture that is dominated by almost every information na available sa internet. Kung hindi tayo nagbabantay, malaking epekto niyan. Kitang-kita na nga ang epekto niyan even in the education sector. Kaya nga, para sa aming mga nasa education sector, damang-dama namin yan. Yung findings ng EDCOM 2 na pagdating sa grade 12 ng isang learner, halos zero ng proficiency level niya. Ibig sabihin, imbes na mag-grow sana sa kaalaman, it declines and declines and declines. Mula 30% plus sa grade 3, 0.47 ng proficiency niya pagdating ng grade 12. Yan ang tunay na kalagayan. And I am a witness to that. Kasi ang sabi ng EDCOM 2, more than 3 decades, 30 years maturo nga na ito problema ito. So, 33 years nga nalusang ang managdo. Ang mukay. Alam ko, mass promotion, dinadaya ang data.
teacher sa nagte-take ng NAT, hindi estudyante. Iralamat tura answer, kami nagkafanan na teachers, iramat test. Bakit nangyayari yan? Why? Because many people are turning to love lies, hindi katotohanan. Resulta yan. So, mga kapatid, bigyan po natin ng halaga ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Ito lang ang pinakasanggalang natin upang ma-preserve tayo sa katotohanan. Walang ibang salita ang absolute truth, kundi ang salita lamang ng Diyos. Gawin nating pundasyon ng buhay natin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Huwag tayong magpadala sa ibang mga impormasyon na nakakalap natin, nababasa natin, where we are being exposed to. Tay Banaguri, Ilogo, nakalamang nagkunatong irato information. So, be mindful. Bakit napakaraming tao ang nahuhulog sa false teachers? Because they don't read the Bible. They just think they know it. Paano natin masasabi kung ang mensahe na naririnig natin ay galing sa Diyos o sa tao lamang? Discernment. If it pleases the flesh, it's not from the Spirit. Why do people love fake preachers? Because lies entertain. But truth brings people to God. And that's the narrow road. Hangarin natin ang mabuhay sa katotohanan ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa pagtuturo mo na naman sa amin sa katotohanan ng iyong mga salita. Tunay, Panginoon, na amin namin sa iyong Panginoon. Kung minsan kami po ay nagkukulang. Kung minsan hindi namin nabibigyan ng halaga ang pagbabasa ng iyong mga salita. Sapagkat napakaraming ibang gawain kaming hinaharap, Panginoon. Patawarin mo kami sa aming pagkukulang at tulungan mo nawang bawat isa sa amin na sa pamamagitan ng iyong habag at kagandahang loob ay you create the desire and interest in our hearts na aralin namin araw-araw, araw at gabi ang iyong mga salita upang sa pamamagitan nito kami ay matuto at magkaroon ng tunay na karunungan. Maraming salamat, Panginoon, at binibigyan mo pa kami ng pagkakataon by your grace upang sa ganon ay matuto kami at makapamuhay kami ng naaayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo nawa bawat isa sa amin sa mga salitang aming narinig. At ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Marayaw iya po ta ni spirituang uwawag na to ni berat ta katatante ito nito.
Idatampi itu masih kang inugopo ila makibalo ito. Yamami na makapangwatan namin. Lord, at sabi na ang mga tarubab mo. Kasi pagkalin na may ligaman ako paparabalo. Taniyawa mo, Lord, kami ito ka nagbagini, protection ni araw tanong pasaktan po. Mabalo ang mata. Ububog mo, Ama, ito. Napasikan kami mana tatro to. Imbulang Ama, taputo, nono mi. Tibeto ko na rin mo siyang Ama. Ta inagagaw ang matapat tuwalin, Ama. Amo, Lord, arong ipakukurang namin. Nimisi ko alaman di Diyos. Tu nangitutul na ganita katinungan. Sikola ay Diyos. Tu nangyego na kami tanilamang ang mga trayang kapatol. Iububog mo, Ama, imangitutul. Takin na tanong mo, Ama. Ika ipakamtan na kami ito arami sinutul, Ama. Pakaman na kami lupa, Ama. Tanilaman ako. Tuna kami ito ay tumakadayo, Ama, kami ko. Magbalo, Ama, kapatat, blessing ira, Ama. Tu nagabo, Ama, tan ikaw. Sa may mana, Ama, ay tiyempumi. Tumangitoli, Ama, tumabagong matabong, Ama, tan ikaw. Alawat mo, Ama, ang pwede siya umayaw. I-bless mo nga, imensahe itong puto na katakitag kayo. Kayo, idisan ni talaga na yung po, Jesus. Amen. Christ our wisdom, we are humble. When you hide your ways from us, you have purposes unnumbered, each one good and glorious. Help us trust when we grow weary, free us from our anxious thoughts. Give us grace to see more clearly. You are God and we are not. Christ our wisdom, be our gladness when we fail to understand. You ordain all joy and sadness to fulfill your perfect plan. Help us know you with power over every raging flood. In our most uncertain hour, you are God and we are Christ our wisdom, we will follow, though the way ahead is through. As we journey through the shadows, let us feed where silence fail. Let us cling to your commandments, strengthened by your faithful word. We will never be abandoned. You are God and we are yours.
of your humble heart to sing. Christ our wisdom, Christ our glory, you are God forever praised. Help us sing the endless mercies of your humble heart to sing. Christ our wisdom, Christ our glory, you are God forever praised. Hallelujah. Ngayon ay dumako po tayo sa celebration ng banal na hapunan na ibiniling at itinuro ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad na maging tayo ay dapat nating sundin bilang pag-alala natin sa kadakilaan ng kanyang pag-ibig at ang pagganap natin sa institution na ito where Christ instituted it with His apostles bago siya huliin, bago siya ipako sa krus, ay nararapat lamang na i-celebrate natin na may pinakamataas na pagpapahalaga at pagkilala sa kahalagahan ng katawan ng Panginoon at sa kanyang dugo. Kung kaya ipinapaalala ko sa bawat isa na sa tuwing gagawin po natin ito, ang sabi ng Biblia, kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Yan ang sabi ng Biblia. Kung kaya tayo ay nakwa-qualify na tanggapin ang katawan at dugo ng Panginoong Yesus sa pamamagitan ng tinapay at kopa, sapagkat ang kumpiyansa natin ay ang pagpapakadalisay at pagtutuwid sa atin ng kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoon. Maliban doon, ay hindi sana tayo qualified to partake sa Lord's Supper. Kaya dapat nating pahalagahan, kilalanin ang kahalagahan nito, ang kahalagahan ng katawan at dugo ng Panginoong Yesus. Tayo po ay manalangin. Lord, kami po ay muling lumalapit sa iyong Panginoon. Kinikilala namin ang aming karumihan sa iyong harapan. At lubos namin kinikilala ang kapangyarihan ng dugo ng Panginoong Yesus na siyang nagpapadalisay even to the vilest sinner, because ang kanyang dugo ay kaya kaming linisin ang lahat ng aming mga kasalanan sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa hinahanap Panginoon. Lubos kaming nagagalak at binibigyan namin ng kataas-taasang pagpapahalaga ang ganitong gawain, sapagkat sa ganitong pagkakataon may papaalala sa amin ang kadakilaan ng iyong pag-ibig na naihayag sa kamatayan ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. Pagpalain mo nawa ang gawain ito
at bigyan mo ng buhay na kahulugan na as we celebrate nawa ang banal na Espiritu ang magbibigay ng buhay na kahulugan sa gagawin namin ito. Padalisayin at linisin mo nawa ang bawat isa sa amin sa pagtanggap namin sa katawan at dugo ng Panginoong Yesus. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was laid. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Oh, that old rugged cross, so despised by the world, has the wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left His glory above to bear sin on dark Calvary. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. In the old rugged cross, stained with blood so divine, a wondrous beauty I see. For 'twas on that old cross Jesus suffered and died to pardon and sanctify me. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Last verse. To the old rugged cross I will ever be true. Its shame and reproach gladly bear. Then He'll call me someday to my home far away, where
cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Maraming salamat, Panginoon. Ipinaubaya mo, ipinahintulot mo, na sa iyong kaalaman mula't mula pa, hindi pa nilalalang ang daigdig, ay alam mo na kung anong mangyayari sa iyong mga nilalang. That's why you already have prepared your only Son, ang Panginoong Jesus, na magiging isang katulad namin upang kami kanyang tubusin sa aming mga pagkakasala. Pinubos niya kami sa iyong galit, Panginoon, upang hindi namin tatanggapin ang parusa na nararapat sana para sa amin. Napakadalisay ng iyong pag-ibig. Hindi namin matutumbasan, hindi namin mapapantayan. Ang magagawa lang namin ay purihin at sambahin ka, sapagkat sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Jesus ay hindi kami ang magtitiis ng hirap at sasakripisyo sa impyerno. Siya ay namatay, ngunit muling nabuhay upang kami ay bigyan niya ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat sa katotohanan ito, Panginoon. At lubos kaming maghahangad na maihayag at mailathala ang katotohanan ito sa pamamagitan ng paghahayag namin sa Ebanghelyo. Tulungan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin at ang buong GBC na palaging hangarin namin ang maghayag ng Ebanghelyo sa lahat ng tao. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tinatawag ko si Pastor Claudio para sa closing prayer. Sige po, tayo po ay tumayo at isara na natin ang ating service para sa araw na ito. Tayo po ay umuko. Diyos Ama namin makapangyarihan sa lahat. Lord, kami po ay nagpapasalamat sa iyong banal na presensya sa habang ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na aming narinig na kung saan, Panginoon, ang iyong tulong ay pinagkaloob mo upang lubos po namin maunawaan ang iyong katotohanan ng turo, Panginoon. At totoo po, Panginoon, na sa mundong aming ginagalawan ay maraming nagtuturo, Panginoon,
upang lalong malito, upang hindi maunawaan kung ang mga tao, Panginoon, ay wala ka, hindi mo kinunbig, Panginoon, ay mapapariwara. Kaya napakapalad po namin, Panginoon, sapagkat pinili mo kami, inakay mo kami, Panginoon, at itinuro mo kung saan kami pupunta, daan patungo sa iyo, Panginoon. Lord, ang iyong mga salita sa araw na ito ay magsilbing babala para sa amin upang kami ay patuloy, Panginoon, na magubing sa iyong kagustuhan, lalong kakapit sa pamagitan ng pananampalataya at lalo na, Panginoon, ang iyong turo ang siyang magsisilbing kalasag namin sa mundo na ito, Panginoon. Thank you dahil ikaw ang Diyos na sadyang ang makapangyarihan. Thank you dahil ikaw ang Diyos na sadyang mapagmahal, Panginoon. Kung kaya't bago kami magkahiwalay, Panginoon, pansamantala sa lugar na ito, hinihiling po namin, Panginoon, na ikaw na naman, Panginoon. Ikaragumin ko, Panginoon, yung mga darating araw at oras, especially sa mga gracious women, Panginoon, kung saan patuloy mo silang bigyan ng kalakasan, protection sa sakit, Panginoon. Ganoon din, Panginoon, ang mga kalalakihan, Panginoon, at patuloy mo silang alalayan, bigyan ng conviction, patuloy na mag-gawin sa iyo, Panginoon. Mga estudyante, Panginoon, yung needs nila everyday, yung talino, protection, sa anumang pagsubok na kanilang kakaharapin, financial needs, Panginoon, ay niniling namin na tulungan mo po sila. At lahat ng mga naghanap ng trabaho, Panginoon, at tulungan mo sila, Panginoon. Pinagkukunan namin ang aming kinabubuhay, Panginoon. Tulungan mo bawat isa, Panginoon. Ang dami namin gustong sabihin sa iyo, pero Lord God, alam mo na ito. Lord God, hindi namin may express ang aming pagmamahal sa iyo. Hindi namin masabi kung gaano ka-importante sa buhay namin. Pero ito po kami na nagpakukumbaba lagi, Panginoon. At binibigay namin ang pinakamataas-taas na pagsamba at papuri sa iyo, Panginoon. Lord God, lahat ng ito ay aming kahilingan. Lahat ng ito ay ang aming pinag-ask ng permission sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.